Okay, alright yan. Welcome ako sa Rapido TV. At kumusta po mga kaibigan? At ito, sama-sama po natin itong panuorin at kayo na rin po ang magbigay ng inyong komento. Dr. Winston John Casio ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Una po sa lahat, sinabi po ninyo nitong Sabado na sa Biyernes, ipa-file yung case laban po kay suspended Mayor Alos Quo. Bakit po sa Friday yung inisip natin na mas magandang schedule for the filing of cases? Ano pa po ba yung mga kailangan nating ihanda dito sa kaso na to, sir? Opo. Bear in mind po that this is an interagency body that decides kung ano yung mga kaso, ano yung mga uunahin na isampa based on the evidence at hand. Kami po ay nagkausap na po nung nakaraang linggo at meron na kaming initial na mga determination kung ano yung una namin isasampa by next week. Friday po, sapagkat kami muna ay mag-uusap-usap sa darating na Martes para tingnan namin yung mga dokumentong aming hawak na at yung mga testimonyang hawak na namin. Then titingnan namin kung sapat na ba yung hawak namin para doon sa mga kasong gusto naming isampa. Mga kaso na gusto naming isampa. So, having said that, ibig sabihin po ay iba't ibang kaso ang nais naming maisampa laban sa mga may-ari incorporators ng Baofulan Development kasama yung mga may-ari incorporators and officers ng Hongsheng at saka noong Sunyuan. So, give us until Friday to be able to determine kung alin ang uunahin namin or kung sabay-sabay na po namin isasampa po ito. Sabi nyo nga po, sir, mga kaso, yung plano po ninyong isampa. So more or less, meron na po ba tayong idea gaano po ito karami? And bukod po dun sa pagkakasangkot ni Mayor Quo dun sa illegal na pogo, meron po ba tayong tinitingnan na posibleng violations niya? With regards to the other violations po, nakasampa na po yun. Yung naisampa na po ng DILG before the Office of the Ombudsman, iba mga kaso niya po. Yung Bureau of Internal Revenue naman po ay conducting their own investigation in relation to possible violations ng ating Internal Revenue Code. Kami naman po, ang interagency body namin, together with the Department of Justice and the CIDG, ang aming focus ngayon ay yung pag-file labang kay Mayora ng mga criminal charges. Sa aming paniniwala, as of last week, ma'am, meron na kaming sapat na matibay na mga ebidensya para makasuhan siya doon sa mga inisyal na mga kasong aming may isasampa sa kanya at ang aming uunahin na mga isasampa sa kanya ay yung mga non-bailable charges. So, pababa po kami magmula sa most serious hanggang pababa po. Sir, yung sinasabi po ninyo na nakalap ninyong ebidensya, gaano po ito kalakas para patunayan po yung pagkakasangkot ni Mayora dito po sa illegal na pogo sa Tarlac? Ma'am, bear in mind that it took us almost 3 months to be able to file the charges against the said mayor sapagkat po we wanted to make sure that we are standing on solid legal ground. So sa aming evaluation, sapat na po ang hawak naming mga ebidensya para masampahan po siya before the piskalya at saka maayunan naman po kami ng piskalya doon sa sasampa naming kaso laban sa kanya. So far po ba, sir, ano yung nakikita natin na naging role nitong si Mayor Quo dito sa nakita natin o na-discover natin na illegal pogo hub sa Tarlac? Well, without going so much into specifics, naipakita naman na natin yung ilang mga papel na hindi maipaliwanag ni Mayora doon sa mga naunang mga Senate hearings. At meron din kaming naipakita doon sa executive session. At pagkatapos ng executive session, meron pa po kami nakuha mga dokumento na sa aming pananaw ay mas lalong magpapaigting doon sa kanyang culpability, doon sa kanyang criminal liability in relation to Baofulan and Sunyuan and even Hongsheng, yung naunang pogo na ni-raid noong February of 2023.
So sabi nga po ninyo, ang pagtutuunan ng pansin ngayon yung mga non-bailable criminal charges against kay Mayor Quo. But I wonder kung meron din po kayong napag-usapan ng Interior Department. How about po yung mga administrative cases considering na, well, mayora siya, may liabilities ang mga local officials pagka hindi umaaksyon sa mga ganitong klase ng insidente? Well, we defer po to the Department of the Interior as to what actions they would take against the mayor given that they have administrative supervision over her. Ngayon naman po, if we feel that there are certain other cases that ought to be filed against the mayor, we would always go on a dialogue with our counterparts with the Department of Interior. Basta ang atin lamang po ay mapapanagot po natin lahat ng mga may sala sa problemang ito nang sa gayon ay hindi na sila tularan nung iba pang mga nagbubulag-bulagan at saka kumakanlong doon sa problema ng scamming, problema ng human trafficking, kidnapping and the like. Sir, base po dun sa mga lumalabas na reports, nakita rin daw po ang pangalan ni former presidential spokesperson Harry Roque dun sa listahan ng mga legal representative nito pong illegal na Pogo o nitong Pogo Hub sa Porac. Kasama rin po ba ito sa mga tinitingnan natin or yung mga iniimbestigahan natin, sir? Sa ngayon po kasi, ang nakita lamang po nating dokumento ay ilang mga dokumentong permado ng dating presidential spokesperson. Sa aming pananaw, wala pa pong sapat na ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa isang pagkakamaling kriminal, no? So, patuloy pa po kami nag-iimbestiga, ma'am, bakit natagpuan yung kanyang permadong dokumento doon sa lugar. May mga iba pa kami nakita ng mga documents, but we don't want to jump into conclusion until such time na meron na kaming matibay na ebidensya kung meron nga ba talaga siyang pagkakamali o wala. Bear in mind na kung legal representative po siya, hindi naman po siguro krimen ang mag-provide ng legal services dito sa mga ganitong klaseng mga kumpanya. So, paglilinaw lang, sir, ibig sabihin for now, hindi kasama si Attorney Roque sa isyong ito o dun sa mga tinuturing natin na suspect? No, hindi po siya person of interest at this point. But we cannot definitively say na mananatiling ganon ang kanyang estado. Depende lang mo yan talaga sa dokumento na nakukuha natin, no? And I understand, sir, na bukod po dito sa tiningnan natin, ni-raid natin na Pogo Hub, dyan sa Porac, meron din mga iba pa na maliliit na scam hubs na pinatatakbo din daw ng mga Pinoy mismo dyan po sa Pampanga. Ano na po ang update dito? Kamusta na po yung isinasagawa natin na investigation? Meron na po ba tayong idea kung sino-sino yung mga tao na nasa likod nito? I may have been misquoted by the media last Saturday when I said that meron nga kaming tinitingnan ng mga maliliit na mga scam farms sa pinatatakbo ng 20 hanggang 50 mga tao. Marami dito ay mga Pilipino. Hindi ko po sinabi na mga Pilipino na nagpapatakbo, pero ang sabi ko po ay ako'y natatakot na dumating ang panahon na itong mga maliliit na mga scam farms na ito, eventually, yung mga promotor na po, yung nagpapatakbo ay mga Pilipino because the Filipinos are getting good at it, and once they're able to save enough money to be able to provide the capital, hindi na po nila kakailanganin yung mga Chinese na mga bosses, sila na rin po magpapatakbo. Pero at this point, totoo po yan. Marami kaming minamanmanan ng mga maliliit na mga scam hubs dito nagkalat sa Central Luzon at sa Metro Manila. So kumbaga, sir, as of now, lumalabas na yung mga Pinoy are just assisting yung mga Chinese leaders sa pagpapatakbo nitong mga illegal Pogo Hubs na to. Pero wala naman sa kanila pa yung nangunguna. Tama po yun. Tama po yun. Oo. But at least, sir, meron bang known personalities na involved na minamatsagan din po ninyo ngayon? Marami po. In fact, we are overloaded with information. Remember, not every information is A1. Not every information can be verified. Not every information is true.
So kinakailangan po namin i-validate constantly itong mga information na ganito nang sa gayon ay meron kaming sapat na basihan para mag-apply ng search warrant, no? So in the next few days, in the next few weeks, probably we'll have enough to be able to apply for a new search warrant against some of the other scam hubs, scam farms na tinitingnan po natin. And sino-sino po itong personalities, sir, kung pwede po natin na mapangalanan? But if not, ano po ba to? Politics? These personalities are just criminals. They're foreign nationals or fugitives in their country, foreign nationals who are into this type of criminal activity. Ang kinakatakot lang talaga natin is may ilang mga tiwaling mga opisyal ng gobyerno na tumitingi na hindi ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Sapagkat hindi naman po pwede na mamamayagpag sa loob ng isang bayan, sa loob ng isang probinsya, ang ganito kalaking mga scam farms kung hindi alam ng mga dapat tumitingin dito. Kasi po, para sa akin, para sa amin, ang dapat unang mata at saka tenga ng gobyerno ay yung mga local government units sapagkat sila po yung nandoon sa ground. Di ba? Katulad nga po nung nangyari dyan sa Porac, nawalan nga po ng permit. Wala pong permit as of January 2024. Pero sila po yung nag-operate magmula January hanggang June 4, 2024. At kung titingnan ninyo, almost 1,000 foreign nationals are coming in and out of the location. Tapos may mga kung ano-ano pang mga activities sa loob. So, bakit po ganoon? Bakit nangyari na hindi nakita ng LGU yung problema dyan sa Porac? So, hindi ho kapani-paniwala para sa amin yung mga rasong ibinibigay sa amin, ibinibigay sa media at ibinibigay sa kung saan pang mga public forum ng mga naturang local government officials niyang Porac. Kaya kami ay nakikiusap na sana tingnan din po ito ng Department of the Interior and local government na mapapanagot kung meron man dahil sa kapabayaan ang naturang LGU. And bukod po dito, sir, sa Porac or sa Pampanga as a whole, meron din po ba tayo na tinitingnan na ibang mga lugar dito po sa Pilipinas na posibleng merong mga scam hubs? Napakarami ho. Napakarami, to be honest with you. Sabi ko nga po, we are overloaded with information. Hirap na hirap po kami kasama ang Department of Justice, kasama ang Philippine National Police, yung CIDG, sapagkat we are loaded with information and we have to keep on processing the information. In fact, the question is, meron ba? The question is, ano ang uunahin nating ipasara depending on the priority? We have to prioritize the operations, ma'am. Paano yung prioritization? Kapag may buhay na nakasalalay sapagkat tinotorture, tinidnap, at may naririnig kami mga pinapatay sa mga lugar, katulad dyan sa may Porac, uunahin po namin yan. So, yun yung aming pinaka-rubrics, yung standard namin ng pamimili kung ano ang uunahin. Okay, so anong probinsya po ito, sir? Ano-anong probinsya pa? Nagkalat po sa Central Luzon, nagkalat po dito sa Metro Manila. They have gone all the way to the Visayas and even in Mindanao. So, honestly speaking, nagkalat po sila. They have acted with impunity this past several years. Ngayong administrasyon lamang po ni Presidente Marcos na mas pinaigting ng ating gobyerno sapagkat nagiging tampulan na po tayo ng tawanan at tukso sa international community. Sapagkat maraming kaso ng money laundering sa international community ay naiuugnay dito sa Pilipinas, no? Yung kaso doon sa Singapore, yung dalawang business partners ni Mayor Guo, may naiuugnay rin po sa Pilipinas yon. Yung kaso dito sa Isle of Man sa United Kingdom, nauugnay rin po dito sa Pilipinas. So, napakarami hong kaso ng money laundering, ng scamming ang naiuugnay dito sa Pilipinas. Kaya pinaigting po ng kasulukuyang administrasyon sa pangunguna ng aming Executive Secretary Chairman Lucas P. Bersamin at ng ating Presidente
President Ferdinand Marcos Jr., mas pinaigting ngayon kasi nagiging tampulan na po tayo ng katatawanan sa ibang bansa gawa ng mga scams na nag-emanate from the Philippines. Sir, meron pa po ba kayong gustong idagdag na dapat malaman po ng ating viewers? Ang amin lamang pong gustong idagdag ay isang pakiusap. Isang pakiusap po na itong problemang ito ay hindi po natin malulutas kapag iaasa lamang po sa isa o ilang ahensya ng gobyerno. This problem needs a whole of government approach and a whole of nation solution. Paano pong ibig sabihin nun? Yung mga local chief executives, magmula sa gobernador, pababa sa mga alkalde, pababa doon sa mga barangay kapitanes, sila po ang mga mata at saka mga tenga ng ating gobyerno. So, we ask them, we implore them to be very proactive in taking a look at their localities, at their areas of responsibility. Also, we are calling on the communities kasi this would also require a whole of nation approach. Yung mga community po, imposible naman po siguro hindi napapansin ng mga tao yung mga hubs na kasinlalaki ng mga ganyan ng Saporac at saka sa Bamban. Kapag may ganito po kayong nakikita, please makipag-ugnayan po kayo sa inyong lokal na pulisya, sa inyong LGU. Kung sa tingin naman ninyo ay hindi inaaksyonan, meron pong Facebook page ang PAOK. Hanapin po kami sa Facebook at makipag-ugnayan po kayo sa amin at kami po ay gagawin namin ang lahat ng aming makakaya within our limited resources. Alright, sige po. Marami pong salamat sa inyo. PAOK spokesperson Winston John Casio. Thank you, sir. So, ayan po, no? Ano po inyong komento po dito, mga kaibigan? Komento lang po sa ating comment section at muli po ako yung nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay dito sa mga ginagawa po ng mga reaction video at sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW, palagi lamang po tayong mag-iingat. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po mga kaibigan at see you po sa next video ko. God bless all of us.